Okay. Overcoming our sinful nature. Now, may gera po ngayon sa Israel. May gera sa Ukraine. May gera sa kung saan lugar sa Somalia. Hanggang ngayon, may gera pa rin. Sa Pilipinas, may mga pockets of insurrection minsan, mga Abu Sayyaf dyan or whatever. Laging may gera. Kaya lang, hindi natin napapansin na gera ay ang gera sa loob natin. Okay? Lagi po tayong mayroong battle within. Tayo po ay nakikipaglaban. And kadalasan, nakakalungkot sapagkat nakikita ko lagi na napakaraming Kristiyano ay talunan. Bihira akong makakita ng joyful Christian na overcoming na araw-araw ay nandun ang sigla at kagalakan sa Panginoon. Okay? Minsan may mga araw tayo, kahit na sa inyong employer's house, may battle dyan. Okay? And parang nakikipaglaban ka na wala kang kalaban-laban. You understand what I'm saying? Yes. There is a battle that is raging within. And there is one thing I want you to understand at the very beginning, na kahit na tayo ay nilinis na ng Panginoon, tayo iniligtas niya, minahal niya tayo, pinili niya tayo, ginawa niya tayong matuwid, ay meron pa rin tayong naiiwang sinful nature. Hanggang ikaw ay nasa katawang yan, meron kang sinful nature. Okay? Hanggang hindi ka namamatay. Yung patay, hindi nakikibuyo. Patay na eh. Kasi ang kanyang katawan, patay na. Pero habang ikaw ay buhay at may dugong nananalaytay dyan, ay meron kang sinful nature. Now, ano yung sinful nature? Yung sinful nature, isa sa lagi natin iniisip pagka sinful nature ay libog. Hindi siya libog, lust. Kung sa Ingles, lust. Kung sa Tagalog, libog. Okay? Okay, sa Bisaya, ano yun? Ano ba sa Bisaya, libog? Lust. Okay? It is a vehement desire. Okay? And usually, ang connotation nun ay sexual desire. Okay? Habang ikaw ay buhay, meron kang sexual desire. And whether we like it or not, we are human beings. Okay? At hindi lang sexual desire meron tayo. Alam niyo ba na kahit na ang pagkain ay pwedeng tawaging lust, lalo na kung ikaw ay glutton. Busog na, kumakain pa rin. Nag-aagahan, iniisip tanghalian at hapunan. Hello? You understand? Only rice pag yun. Unlimited rice. Woo! Kaya maraming namamatay sa Pilipinas nang dahil sa unlimited rice. Anyway, that is sinful nature. Kung ikaw ay bugnutin, that is sinful nature. Napakadali mong magalit, yan ay sinful nature. Hello? Ikaw ay nagseselos, yung asawa mo lagi tumatawag sa iyo at hinahanap ka, alam saan ka na ngayon? Sinful nature yan. You understand? Hallelujah. Pagka madali kang mainis, sinful nature. Madali kang mapagod, sinful nature. You understand? Ang ibig sabihin ng sinful nature ay ang ating kakayahang gumawa ng kasalanan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And so today, we're going to talk about that. And although it is hard, I have good news for you. Ang pagkakat po ng ating mensahe ay overcoming. Pwede mo siyang ma-overcome. Amen? Hello? Maaaring hindi ngayon, but in the process, you will overcome. Kasi nga, ang sinful nature, we have to deal with our sinful nature until the day we die. Amen? Or dumating na ang Panginoon, wala ng sinful nature pag dumating na si Lord. Aakyat na tayo sa langit eh. Eh sa langit, wala nang kasalanan. Amen? So alin man ang mauna sa dalawa? Umakyat ka sa langit, or magkita kayo kaagad ni Lord na hindi pa siya dumating. Okay?
Alinman sa dalawang yun. So let us read our text. Our text is found in Romans chapter 7 verse 24 to 25. Kanya lang ang tunay na text natin sa taas. And so ito yung sabi ni Apostol Pablo, what a wretched man I am. Ano yung wretched? Okay? Despicable. Okay? Kaawa-awa ko naman, sabi niya. Sino ang mapagliligtas sa akin sa katawang ito na naaayon sa kamatayan? Who is going to deliver me or who is going to rescue me from this body? And he is referring to his own body, physical body, that is subject to death. And so, sinagot niya kanyang sarili, sabi niya, thanks be to God! Salamat sa Diyos! He is the one who is going to deliver me. Liligtas niya ako sa pamamagitan ng kanyang, sa pamamagitan ni Yeso Cristo ng aking Panginoon. Wow, ayos na sana yung sagot na yun. Kanya lang sinundan man niya. Lalo akong nalito sa mga sumusunod na kataga. Kanya nga, sabi niya, I myself, ako mismo, ay alipin sa aking isip ay alipin ng batas ng Diyos. Sa ibig sabihin, sa aking isip, gusto kong sumunod sa Panginoon. Alipin ako ng salita ng Diyos. Kanya lang ang aking katawan. Ayaw sumunod. Hello? Napansin niyo ba yun minsan? Ibang inisip mo pero yung katawan mo ayaw. Okay? You understand? Yes. Inisip mo gusto mo mag-worship pero hindi ka nag-agahan. So, nagkakalo ang isip mo, bakit hindi ako nag-agahan kanina? Nahirap mag-worship. Another example. Gusto mong matulog. Kaya lang, ang isip mo, kailangan ko mag-pray bago matulog. Kaya lang, ang katawan mo, pagod eh. So, konti lang ang lumalabas hanggang sa mamaya. Nagigilig ka na, nakaupo ka pa. Hindi na natapos yung prayer, bumagsak ka na lang. Hindi ka magkaka na mag-email. Simple nature. Hello? True or false? Yeah, true. Okay? And so then I myself in my mind, ako ay alipin ng batas ng Diyos, but in my sinful nature, sa katawang ito, sa aking laman, ako ay alipin ng batas ng kasalanan. Ano yung batas ng kasalanan? Kasi kumisan ng mga pananalita ni Apostol Pablo, out of this world, hindi natin ito ikinabubuhay araw-araw. Bihira lang natin marinig dito lang sa church. Ano yung batas ng kasalanan? The consciousness of sin. Ang batas, yun ang nagbibigay sa atin ng idea na ang gagawin mo kasalanan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ko alam ang covetousness hanggang hindi sinabi ng salita ng Diyos na huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iyong kapitbahay. Okay? Thou shalt not covet your neighbor's wife. You understand? Huwag mong pagnanasaan kung ano man ang meron ng iyong kapitbahay. Kung may SUV siya, huwag kang magnasang na magkaroon ka niya. Simple nature. Yun yung batas ng kasalanan. Kaya natin na alam na kasalanan yun, kasi sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay hindi tama. Okay? Introduction ba? Ay mahaba tayo. Okay kayo? Well, alam niyo, pinagpala kayo lagi pagka second service kasi wala tayong restriction sa time. So, hanggang alas 2 tayo, okay lang. Okay. So, isa pa sa mga sinabi ni Paul earlier than this, sabi niya, and I know that nothing good lives in me. Akalain mo yun si Apostol Pablo? Siya ang sumulat ng 2/3 of the New Testament. Siya ay apostol. Siya mismo ang nagsasabi, ang nalalaman ko na sa aking sarili, walang namumuhay na maayos. Nothing good lives in me. That is,
yun ay ang aking sinful nature, makasalanang naturalesa. Okay? I want to do what is right. Nandun na yung kanyang kaisipan na gusto niyang gawin ang mabuti, ang tama. But I can't. I want to do what is good. But I don't. I don't want to do what is wrong. But I do it anyway. How many of you, ganun ang damdamin mo? Yes. Madalas. Okay? I have good news for you. You can overcome. Yes. Yeah? Paul, sabi po ni Patrick Morley, siyang sumulat nung is one of my favorite authors. She may have done the Four Voices. I have not read that book yet. But he said, Paul helps us see that a believer's struggle with sin is the normal Christian experience. So kung nakakaranas ka ng ganitong struggle, kapatid, welcome to the club. Ikaw ay normal na Kristiyano. Yes. Sabihin mo sa kapatid, normal ka pala. Kala ko normal ka eh. Normal ka pala na Kristiyano. Okay? Now here, my friends, I want you to understand na a Christian life is an overcoming life. Ang babanggitin ko po sa inyo ngayong umaga, hindi lisensya para magkasala. No? In fact, it is the opposite. We are here to overcome sin. In fact, the Christian life is a continual battle against sin. Okay? Whether you believe it or not, because there are a lot of people that are saying, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Totoo yan. Ang kapangyarihan ng kasalanan, inalis na ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi na normal sa iyo ang pagkasala. Kaya nga nag-i-struggle ka eh, kasi alam mo, hindi na normal na magkasala. How many of you, pagka nasa bingit ka ng temptation or whatever, nagagawa ka ng hindi mabuting desisyon sa buhay, kumakabog ang dibdib mo? Yes. Na alam mo, hindi kalooban ng Diyos ang gagawin mo, kumakabog ang dibdib mo. Taas ang kamay. Yes. Yan ang proof na ikaw ay normal na Christian. Pagka hindi ka na kumakabog yan, yan ang proof na wala na ang banal na spirito sa iyo. You understand? So, alin ang gusto mo? Andiyan ang banal na spirito o wala ang banal na spirito? Andiyan ang banal na spirito. Bakit? Kasi nga, kaya kumakabog ang dibdib mo, kasi conviction yun. Conviction saan ang gagaling? Sa banal na spirito. Okay? Now, isa sa mga, one of the things that is really strange when I read the Word of God is this. Si Apostol Pablo, kung babasahin nyo ang chapter 1 ng 1 Corinthians, tinawag niya ang mga taga-Korinto na mga banal. Kanya lang pagdating sa chapter 3, ganito ang sinabi niya, with the same audience. For you are still controlled by your sinful nature. Bakit? Nagsiselos pa rin. You are jealous of one another. Nangangaway pa rin. You quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Are you not living like people of the world? Okay? I thank God na hindi na masyadong palaway ang mga taga-Lifeway. Okay, wala akong naririnig na mga bangayan. Okay? Isa lang ang ibig sabihin nun, nag-mature na kayo. Praise the Lord. Pakitap nga ng inyong likod. Maturity. Okay? Kanya lang, iyan ay isang bahagi lang ng sinful nature. Pagka ililista po natin lahat ng sinful nature by isang club. You understand? Hallelujah. And so,
may apat na bagay po. Magsisimulan na tayo. May apat na bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayong hapon ito. Okay? 4 things. Paano, sasagutin natin ang katanungan, paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang tinatawag na sinful nature? Ang tawag ng iba sa Tagalog ay udyok ng laman. Ano yung laman? Putin mo ang sarili mo, laman yan. You understand? Hello? Okay. Are you ready? Amen. How many of you wants to overcome? Amen. Really, really, really. Amen. Okay, pay attention because number 1 is very important. Renewing of the mind. Ang pagbabago ng kaisipan. Okay? Ang dating kaisipan, lumang kaisipan, dapat palitan ng bagong kaisipan. Now, sabi dito, tingnan nyo kung ilang beses binanggit ang word na mind. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Siya raw na namumuhay ayon sa laman, o sa kanyang katawan, o sa kanyang udyok ng laman, have their minds, ang kanilang mga kaisipan ay nakatuon saan? Sa ninanais o pinagnanasaan ng kanilang laman. Now, anong desire ng flesh natin? One of the desires of the flesh is to sleep. Yes. And to eat. Yes. Okay? Okay? One of the desires of the flesh is to see. Okay? One of the desires of the flesh, my feet, is to go hiking. See nature and all that. Okay? Wala namang, kadalasan yung ating katawan, hindi naman siya utterly evil. Yung ating katawan, gusto magpahinga, ang magpahinga ay okay. Kanya lang, ang magpahinga ng labis-labis, hindi okay. Ma-determinate ka. Hello? You understand? True or false? True. Okay. So, the mind, those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. And so your mind is either going to go with the desire of the flesh or the desire of the Spirit. So, ang desire ng Espiritu ay para sa Diyos, ang desire ng katawan ay para sa ikasisiya ng sarili. Yes. You understand? Yes. Wow. And so, the mind governed by the flesh is that ang kaisipan daw na pinangungunahan ng laman ay kamatayan. Kaya, pagka sinunod mo lagi ang flesh, kamatayan ang result. Alam niyo ba na madalas ang lahat ng sakit ng tao ay dahil sa kasalanan? Ayan. Halimbawa, bakit ka nagkakaroon ng alta presyon? Kasalanan sa pagkain. Minsan hindi natin iisip na ang pagkain ay kasalanan. Kasalanan kaya. Isa sa one of the deadly sins in the Bible is gluttony. Alam niyo ba kung ano yung gluttony? Yung katakaw. Hello? Tignan mo ang mga Japanese, long-termer sila. Bakit? Isa sa kanilang foundation ng pagkain ay when you are 80% full, stop eating. Ang Pilipino, 110% full. Kakain. Magdi-dessert pa yan. And we laugh about it. It's funny. But many people die because of that. Tapos magpapapray over sa church. Pastor, i-pray over mo ako. Ang taas ng dugo ko. Hello? Okay? Usually pagka may nagpapapray over sa akin ganyan, kaya wala na nagpapapray over sa akin kasi ako na sinasabi ko magsisi ka muna. Okay? Evaluate natin ang lifestyle mo. You understand? Why? Many times we ask God to heal us as if
it is not our own fault, but it is our own fault. True or false? Okay. The mind governed by the Spirit is life and peace. Pagka ang nangunguna daw sa buhay ng isang tao ay ang kaisipan na pinangungunahan ng banal na spirito, ang bunga daw dito ay mahabang buhay at kapayapaan. Wow. The mind governed by the flesh is hostile to God. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, ang kaisipan daw na pinangungunahan ng laban ay kalaban ng Diyos. Laban sa Diyos. Bakit siya laban sa Diyos? Hindi siya nagpapailalim sa batas ng Diyos at hindi niya magagawa ito. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Hindi mo raw mapiplease si Lord pagka ikaw ay governed ng flesh. Alam mo kanina, napakarami nating kinanta dyan na ganito. Kahapon ang kinanta namin, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Alam niyo ba na ang heart doesn't think? Ang puso niyo, hindi nag-iisip yan. Yes. Kasi, actually, ginamit lang ang heart dahil siya ay figurative speech. Ano ibig sabihin ng figurative speech? Ang heart represents the emotional part of your mind. Amen. Kaya dapat ang kanta, a pure mind, that's what I long for. A mind that follows hard after thee. Pwede ba natin baguhin yung kantang yan sa susunod? Lahat ng my heart, lagay natin mind. Kasi dinadaya tayo ng sarili natin. Akala natin ang heart ay nag-iisip. Kaya mayroon na iba, maraming nagsasabi, follow your heart. Hindi po tama yan. Kaya maraming nai-scam. Bakit? Sinusunod ang puso. Eh, ang puso hindi nag-iisip. Basta kay gwapo. Hello? Kaya maraming nalalapis scam. Kasi sinusunod ang puso. Ang puso hindi nag-iisip. Amen. Ganun. Hallelujah. Okay. So, ang tanong naman, sabi natin, paano natin na-overcome ang sinful nature? Kailangan magbago ang ating kaisipan. So, sunod na tanong, paano nababago ang ating kaisipan, Pastor? Ay, eto na. Do not conform to the pattern of this world. Huwag ka raw makikiray doon sa pattern ng sanlibutan. Pay na pagka may nagpotolab dyan, huwag kang makikipotolab. Hello? True or false? Okay? Tanungin ko nga kayo. Ang potolab ba, the mind governed by the flesh or mind governed by the spirit? It is mind governed by the flesh. Bakit? Kasi nagdagdag na ka sa sarili mo kahit na peke. Ano? Nasasabihin mo sa akin, napaka-killjoy mo naman, Pastor. But do you really want to overcome sinful nature? Why? Paliit-liit lang. Maliit na bahagi lang ng buhay natin yan. Katuwaan lang. Sasabihin mo, katuwaan lang yan, Pastor. Just to make fun of our life. Nakakaseryoso mo naman. Okay? Pero yan ay panimula. Hello? Kung gusto mo maka-overcome ng sinful nature, yung mga bagay na ganyan, huwag mong gagawin. Isa lang tanungin mo, maglagay kaya ng thumbs up si Lord sa akin? Sa aking photo love na ito?
Palagay mo, mag-thumbs up si Lord? Hindi. Okay? Isang clue na lang. Pag nakita mo ako nag-thumbs up. Okay. Hindi mo ako nakita nag-thumbs up. Hindi. Again, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing of your mind. Paano nire-renew yun? Teka muna. Hindi ito style ni Lord eh. So tatanungin mo muna, style ba ito ni Lord na mag-open up? Okay? Okay. Then you will be able to test. Sa mga ganoong bagay ay masusubukan mo at maaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, aya-aya at ganap na kalooban. Okay? Hallelujah. Ito na tayo. Kadalasan ang isang Kristiyano ay karnal. Kalahin mo, ang karnal ay biblical word, pero marami nakakaintindi kung ano yung ibig sabihin ng karnal. Naintindihan nyo yung ibig sabihin ng karnal? Flesh. So ito po ang karnal. Minsan, ina-attempt natin na magkaroon ng coalition or unity ang dalawang nature. Hindi po pwedeng magkaroon ng unity ang dalawang nature. Minsan, pinagsasama natin sila. Okay? Kaya nga, minsan pagka Sunday, spiritual tayo, Monday to Saturday, carnal. Hindi pwede. Bakit? Ang ibig sabihin nito, inaalaw natin yung flesh nature, the freedom to feed upon the lust of the flesh. Paano natin inaalaw siya? Well, meron tayong carnal mind. We feed on, pinakakain natin, gumagitan ng television, hindi na television ngayon, Netflix na. Okay? Mga Korean movies, lalo na pagka-love story, no? Kidding. Okay? Glamour, magazine, pleasure, extravagance, entertainment, sports, fashion, and success. Now, hindi naman ako ganun kalegalista mga kapatid. Okay, you can still watch Netflix. Ingat ka lang. Napakarami mga series sa Netflix na hindi maganda. Yes. Okay? And then, pag nanood ka, huwag mo namang panoorin lahat ng isang to. Lalo na yung mga may episode. Okay? Kung minsan, hindi mo na ako pansin, alas 2 na ng umaga. Tapos, gigising ka ng alas 5, patay ng bata ka. Hello? Yes. Naintindihan niyo ako? Amen. Okay. Hindi po masama ang entertainment. Once in a while, go and entertain yourself. Okay? Mag-fine dining ka naman. Sumali ka naman sa aming Christmas party. Hello? Once a year lang yun. Okay? Tapos, sports. Kung gusto mo mag-hiking po, ayan. Mag-church ka muna. Yes. Okay? Fashion. Gusto mong bilihin yung DKNY na yan, pilihin mo. Huwag namang every sahod. Ano? Yes. Sabi doon, okay, ito na. Gusto mo talagang ma-overcome ang sinful nature? Mag-major ka dyan. Anong major? Word of God, prayer, holiness, church, separation, good works, mission, evangelism, stewardship. Boring! Marami sa atin nabuburingan dyan. But I have to tell you frankly, sa isang Kristiyano hindi boring yan. Yes. Sa isang Kristiyano, that is a privilege. Yes. Amen? Sa isang Kristiyano, yan ay lifestyle. And the more na nagme-major ka dyan, the more that becomes a part of your life, the more you overcome sinful nature. Hello? Kaya ka lang nandito sa side na ito kasi konti lang ang major mo doon. Every Sunday mo lang nabubuksan ang Bible. Okay? Sunday ka lang din nag-worship.
Ang prayer mo kay Lord, gumagano ka lang. Lord, good evening. Tulog na kagad. Okay? Humihit pa. Okay? Kaya ang mga panaginip, flesh din. Okay? Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. Kaya si Apostol Pablo sabi niya, dinadahan-dahan ko kayo. Hindi nyo pa kaya ang wagyu. Okay? Ano yung wagyu? Mahal na medyo. Okay? Gatas-gatas muna kayo. For until now, you are not able to receive it. Okay? Even now, you are still not able, for you are still carnal. For where there is envy and strife and divisions among you, hindi ba kayo carnal? Behaving like mere men. Kapatid, hindi ka na mere woman. Ikaw ay special brand of a woman. Amen. And so, again, how do we renew our mind? Just lately, may nabasa ako sa Facebook. May nakalagay doon. If you saturate your mind with the Word of God for 1 month, sabi niya, in 1 month alone, if you are serious of saturating your mind with the Word of God in meditation, and mayroon siyang suggested passages in the Bible to read and memorize, it is practically going to transform the way you think. It is practically going to transform the way you live and the way you look at life. Sabi ko, wow! Isang buwan lang yun. Ay, alin pa yung nagsasaturate sa Word of God for the whole year? Hallelujah! Kaya kailangan natin ito. Okay? You need to put gas there in your mind. Okay? Coming from the Word of God. Hallelujah. And that brings us to number 2. Okay? So number 1, renewing of the mind. Say that with me. Renewing of the mind. Okay? Number 2 is abiding in God's realm. Ang tayo ay manatili sa kaharian ng Diyos. Okay? Sabi dito, you however are not in the realm of the flesh. Kayo ay wala na sa kaharian ng laman. But you are in the realm of the Spirit. Paano nangyari yun? Eh, nandito ako sa aking katawan, hindi na ako namumuhay sa aking sariling katawan. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kayo ay nasa kaharian na ng Espiritu. Bakit? Eh, kasi nga nung tinanggap mo si Lord, the Lord has given you a deposit of His Holy Spirit in you. Okay? Ilang linggo nakaraan, sinabi natin na the Holy Spirit dwells in you. You are a habitation of God's Spirit. Kaya nga pagka may possibility of sinning, kinakabahan ka. You understand? Kaya nga pagka nagkasala ka, may guilt ka. Yes. Kasi nga, hindi pwedeng mamuhay ang kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano dahil siya ay nasa kaharian ng banal na Espiritu. Now here, if indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kung wala raw ang banal na Espiritu sa iyo, hindi ka kay Kristo. And if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin. I underline that. Why? Kasi nga, namumuhay pa tayo sa sarili nating katawan, at ang katawan na ito, mamamatay dahil sa kasalanan. Okay? Kaya lang, pangako ng Panginoon, may buhay tayo na walang hanggan, di ba? Yes. Ang katawan lang ang mamamatay. Ang tunay na ikaw, dalawa ang patutunguhan. Either sa langit, o sa impyerno, yung kaluluwa.
You understand? Yes. Hallelujah. The Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, okay, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So ilang beses na sinabi dito ng Panginoon na ang Espiritu ng Diyos namumuhay sa iyo, and therefore you are in the realm of the Spirit. Okay? And so, sabi po sa Galatians 5:16. So I say, paano tayo? Kasi ang tanong na naman, paano tayo mananatili sa kaharian ng Espiritu? Well, sabi sa Galatians, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, pagka daw ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu. When is the time na palagi mong nararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos? Ano yung mga panahon na nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon? Number 1, yung ginawa natin kanina, during worship. Yes. Pagka nag-worship ba tayo, nararamdaman nyo ang presence ng Lord? Yes. Wow! Hindi lang naman sa church dapat ka nag-worship. Now, of course, huwag mong gagawin na sa bahay ng employer mo. Mati-terminate ka. Pero pwede kang mag-worship ng hindi malakas. Yes. Pwede kang umawit hanggang ikaw ay naghuhugas ng kailan. Yes. Or namamalagsa. Okay? Ano ba yung panahon na nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon? Pagka ikaw ay nasa prayer time. Yung seryosong prayer ba? Hello? Amen. Pagka nag-pray ka, mamaya-maya lang, mararamdaman mo, umiiyak ka na, and then nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. That is walking in the Spirit. And I'm to you. Okay? The lust of the flesh and worship cannot go together. Pagka may nararamdaman ka dyan, may kumanta ka na. Okay? Lord, I give you my heart. I give you my soul. Okay? When you sing music to the Lord and worship Him, temptation go away. Amen. Okay? When you pray, temptations go away. Amen. That is how you walk in the Spirit. Maliwanag po ba? Amen. Alam nyo, napakasimple siyang ipaliwanag. Napakahirap gawin. True or false? True. Kasi nga, ang mind natin, nakaset sa flesh. Kaya napakahalaga ng number 1. Kailangan muna na ma-renew ang ating mind. When the mind is renewed, it is easier to walk in the Spirit. You will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Laging laman sa Espiritu ang laman. At ang Espiritu ay laging kontra sa laman. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Hindi ka nasa ilalim ng batas. Hindi ka nasa ilalim ng condemnation. Hindi ka nasa ilalim ng pag-uusig ng Diyos. Hello? Amen. Okay. I smiled when I saw this in the internet. Going into the prayer room, you look like kittens. Coming out of the prayer room, you become as bold as a lion. Amen. Ang masama niyan, paglabas mo, kitten ka pa rin. Hindi lumaki. Kasi nga hindi nag-pray. Ang masama, paglabas, dagaan na. You understand? Dapat ganito ang nangyayari sa atin eh. Kaya, dapat nag-join kayo sa prayer meeting. Amen. Okay? Madali lang magsabi, do you want to overcome the sinful nature? Yes! Prayer meeting tayo sa bukas? No! Hello? Alam na natin ang sagot eh. Madali lang siya.
Kung tutuusin, kanya lang, ayaw natin. Amen. I like this picture as well. Sabi ni Lord, okay, follow me. 1, 2, 3. Walk in step with me. Yes. Okay? Panatilihin natin na kasama natin ang Diyos. Alam niyo, paborito natin yung kanta niya. Kasama natin ang Diyos. Pag ganun pa ba eh? Di ako malulungkot. Di ako matakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man sa mga pagsubok, di ako okay yung pag kinakanta ko sa church. Lalo na sabay-sabay tayo. Okay. Pero paglabas dyan, wala na. Nagkiririk lang ako. My friends, it is a choice. You can choose to live in the Spirit. It's not hard. But you have to do it. You have to practice it. You have to make it a lifestyle. You have to choose it. Amen? Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dahil namumuhay tayo, andyan ang pala na Spirito eh. Okay? Naghihintay na lang siya, naghihintay mo siya, sabihin mo, Lord, it's not, mga kapatid, it's not automatic. Now, I have to tell you this, even if you are filled with the Holy Spirit, yung mga baptized na in the Holy Spirit, nag-i-struggle pa rin eh. Bakit? Eh kasi nga hindi sumasabay. Hello? Kailangan sabayan mo siya. Amen? My wife is a good dancer. I am not. Pagka nagsasayaw kami, tinuturuan niya ako, lagi ko siyang naaapakan. Okay? Matigas ang aking napakasimple lang naman ng instruction. And then lang isa that. 1, 2, 3. 1, 2. Kahit na 1, 2, 3, kung ako makasabay. Amen? Take a lot of practice. Amen? Nasa number 3 na tayo. Pahirap ng pahirap ito eh. Are you still with me? Amen. Okay ba kayo? Amen. Okay. Number 3, subduing body misdeeds. Okay. Ano yung subdue? O to subdue is to submit. Okay? To put into submission. Eh, ang term na ginamit dito is death. Kamatayan. Okay? Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. Now, ito yung word na hindi natin gustong marinig. Obligasyon. Eh, yun ang ginamit ni Paul. Ano magagawa ko? Anong ibig sabihin ng obligation? Responsibility! Anong ibig sabihin ng responsibility? You have to do something! Okay? So therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh. Wala kang obligasyon na busugin ang tiyan mo nang sobra pa sa pangangailangan ng katawan mo. Yung ginagawa natin, di ba? And then sabi dito, to live according to it, for if you live according to the flesh, you will die. And alam niyo, itong kamatayan, hindi lang siya physical na kamatayan, spiritual death din. Yung pagkakahiwalay sa Diyos. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body. Akalain mo yun? Papatayin mo raw ang hindi magagandang gawa ng katawan, mabubuhay ka.
Ano ang gustong-gusto ng cancer sa katawan? What makes cancer live? Ayon sa mga doktor, cancer thrives with sugar. Okay? Kaya kung gusto mong gumaling kaagad sa cancer mo, tanggalin mo lahat ng sources ng sugar. Number 1 na doon ang only rice. Kasi yung rice, glucose yan eh. Pag natunaw yung rice, glucose yan. So gusto mong gumaling ang cancer, lahat ng source ng sugar, aalisin mo. Kasi pagka wala na siyang makain, mamamatay siya. Alam mo? Now, it's a simple instruction. Alam natin kung ano yung sugar. Ano ang kaaway ng diabetes? Lahat ng sources ng sugar, kanya lang, hanggang ngayon hindi ko siya ma-overcome yung kasi dapat lahat ng sources ng sugar, lahat ng white sugar, white bread, white rice. Sabi ko, Panginoon, ano ang kakainin ko? Okay? Hallelujah. Marami naman ibang mga kain. You can eat a lot of meat. Natutunan ko nga kumain ng karne. Atkins diet yan ang tawag nila noon. And then you can eat all the vegetables that you can eat. Alisin mo lang yung prutas, alisin mo yung lahat ng sources of alisin yung noodles. Okay? Spaghetti that I so love so much is already you should overcome that. Okay? And dito mo makikita na kapag kanan mo na yan, okay? Hindi mo pa gagawin. Tingnan mo, bakit sa Pilipinas, pupunta sila sa doktor para humingi ng maintenance. Kasi, ang psychology ng isang Pilipino, pwede na siyang kumain kahit bawal dahil may maintenance. Tanga! You have to kill sin or sin. You have to eliminate sugar or sugar will kill you. Kaya natutuwa kay Pastor Nes. Dati noon pinagtatawanan niya ako dahil ang kinakain ko pwede akong kumain ng mga taba. Okay, actually sa mga may diabetes, okay lang ang taba. Kasi sa ketogenic diet, yung taba yun yung substitute ng sugar. Instead na sugar ang kakainin ng katawan mo, yung taba. Yun is what I'm saying? Nung natutunan niya, sabi niya, tama ka pala, you were right all along. So siya ngayon, low carb diet siya, and mas matindi siya kaysa sa akin. Zero sugar naman siya. Sabi ko, huwag ka naman ganun. Kumain ka pa rin ng carbohydrates, kailangan mo yun. Pero hindi. In 1 month, nawalan siya ng 10 kilograms. Dati meron siyang tungkol na ginagamit. Tapos sabi niya, yatang hindi na ako magtatagal, gumaganon na siya. Nung inalis niya yung sugar and all sources of sinful food, laban sa kanyang katawan, bumaba ang timbang niya, itinapon niya yung tungkod niya, may matikas na naman siya ngayon. Yun is naman sa akin. Amen. So ang key, nasa iyo. Gusto mong ma-overcome ang sinful nature? Ang example ko sa inyo ay disease. But disease is a product of sin. Maraming hindi makatanggap na, lalo na sa Amerika, pag nag-preach ka at you talks about diet, maraming pupunta sa iyo. Okay, bakit? Gusto nilang kumain. And that's the reason why maraming namamatay.
Now put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. Ang pangangalit ng Diyos darating. And in this, you too once walked. Sa mga bagay na ito, kayo rin ay lumalakad noon when you were living in them, but now no more. Okay? If you are in Christ, you no longer live the way they live. Amen? Hallelujah. Satan is in the business of death. Ang business ni Satan, kamatayan. Look here. Death is my business, and business is good. Okay? Satan is always dressed to kill. And many subscribe to him, and they die an early death. So, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires. Ano yung abstain? Pagka bumoto ka tapos abstain, ibig sabihin, hindi ka bumoto. Wala kang binoto kahit sino. Okay? So, to abstain is to cancel. Okay? Pagka nararamdaman mo pa lang yung sinful desire, i-abstain mo na siya. Because this is going to wage war against your soul. One of the prayers I used to pray in, minsan nagising ako, napansin ko lang sa sarili ko, aga kong matulog, mga alas 9, tulog na ako, gigising ako ng alas 4, hindi na ako makabalik ng tulog. And so kung hindi ako makabalik ng tulog, the best use of my time, babangon ako, uupo ako sa bed, and then I will begin to pray. And one of my prayer lines is always like this. Like I was sinasabi, Lord, help me not to sin against my wife. Na Lord, tulungan mo ako na hindi ako magkasala sa aking asawa. Kasi pag nagkasala ako sa kanya, kahit sa isip man lang, nagkakasala ako sa kanya. Hello? Yes. And you know, 62 na ako pero may temptation pa rin. Hello? And my wife is in the Philippines. Thank God is coming. She's coming on Wednesday. Praise the Lord. And so, I used to pray that prayer line and I said, Lord, help me not to sin against my wife. And it's a simple prayer. And God answers prayer. Yes. Amen. And so what is withholding you from praying for things that you are always defeated by the sinful nature? Okay na. Kahit na maliban na lang kung meron ka ng binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na ituwid mo ang sarili mo, bay ituwid mo. Hello? Yes. Kayo na nag-struggle sa inyong mga husbands, and lalo na kung yung husband mo ay nag-fling-fling. Tapos laging sumasaksak sa isip mo na ikaw lang ba ang marunong mag-fling? Okay? Oh, that is sinful nature at work. You understand? Yes. Revenge is not God's nature. Ang paghihiganti dahil parang ang pakiramdam mo kawawa ka. Eh, hindi sa Diyos. Hello? Amen. And so, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to the cross. Sila raw na kay Kristo Jesus na ay ipinako na nila sa cross ni Jesus ang kanilang mga passions at ang kanilang mga desire. Tanong na naman, Pastor, paano mo ipinapako ang iyong mga hilig
at ang iyong mga pagnanasa sa cross. Well, hindi pa nangyayari, ipako mo na, ipag-pray mo na. You understand what I'm saying? And then, my friends, ganito yan eh. It is always by faith. It is always by faith. Pananampalataya ba? Lord, ako nananalig na ikaw. Itong damdamin ko na ito na hindi mo kalooban ay binayaran mo na sa cross. Kaya ka pumunta sa cross nang dahil sa mga kasalanan. Nararamdaman ko ngayon. And so Lord, kunin mo na. Isama mo na itong akin sa cross. Ano ba? Hindi ko alam paano siya mangyayari, pero alam ni Lord kung paano mangyayari. Huwag mo na isipin mo, paano ko na siya ilalagay sa cross? Sasabi ko ba doon? Si Lord nang bahala, basta sabihin ko. Yun ang sinabi niya dito eh. Maliwanag? Kaya lang, kailangan lagi natin ang Word of God. Bakit? Sabi ni David, I have hidden your word in my heart. Itinago ko sa puso ko ang iyong mga salita upang nang sa gayon ay hindi ako magkasala sa iyo. Hindi ba napapansin minsan pagka natutokso ka? Meron ka bang verse na naaalala? Pero, sige daw, practice. Pagka may nakita kang pogi, okay? Nag-comment pa naman sa posting mo. Sabi ko, ang ganda mo sa photo lang. Okay? Can I meet with you? Ano ang verse na papasok sa isip mo? Wala. Okay? Thou shalt not commit adultery. Yun ay kung may asawa ka. Okay? And so, laging ganun eh. God keep me from presumptuous sins. Psalms 19:13. Anong sinabi ni Lord sa Psalms 13:19? Sabi niya, keep your servant from willful sin. In another translation, presumptuous sin. Lord, huwag mo akong hayaan na maging presumptuous ako sa paggawa ng kasalanan. Ano yung presumptuous? Pinipresume mo na okay lang kay Lord, pero hindi okay. Okay? Huwag mo sasabihin sa Panginoon, Lord, ngayon ko lang naman siya gagawin. Lord, sapagkat ako yung tao lamang. Lord, sapagkat I love Him before, but now no more. Yan yung presumptuous sin. Inaakala mo na okay kay Lord, pero hindi. Are you still there with me? Okay, number 4. Last na. Pakikuro kang katabi mo, sabihin mo last na. Now, makinig sapagkat yung last, I say the last, the best for last. Pinaka the best itong last, pinaka masakit, pero the best. Pinaka mahirap, pero pinaka effective. Pagka hindi ka magbabago ng tatlo, itong ika-apat magbabago mo talaga. Okay ba kayo? Amen! O next Sunday na lang natin pag-usapan. Next Sunday na lang. Okay. Suffering for Christ! Pag hindi kayo nakuha ng renewal of the mind, hindi kayo nakuha ng subduing of the misdeeds of the flesh or living in the realm of the spirit, suffering of Christ for Christ will do it for you. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. How many of you, alam mo sa puso mo na ikaw ay anak ng Diyos? Taas ang kamay. Okay?
Kahit pa na nakagawa ka nagkaroon ka ng blunder sa buhay, alam mo na you are not perfect, alam mo na lagi kang, sumasablay. How many of you still know and understand na ikaw ay anak ng Diyos? Tasa mo lang. Kaya bakit may bayaw magkas ng kamay? Okay. Now, if we are children, kung tayo mga anak ng Diyos, then we are heirs. Tagapagmana tayo. Tagapagmana ng ano? Ewan ko ba sa tagapagmana ng lahat ng kay Kristo, kasi sinabi niya dito, heirs of God and co-heirs with Christ. Now, mayroon siyang qualifier to become an heir. If indeed what we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Amen. Now, this is the same chapter, this is the same passage. Now, ang tanong naman ngayon, paano tayo nagsasuffer sa Panginoon? Paano tayo nagiging kasama niya sa kanyang pagtitiis, sa kanyang paghihirap? Okay? Marami sa atin, kung pwede lang, hindi tayo mag-suffer eh. Okay? Meron ba dito nag-pray, Lord, give me suffering? Okay? Hindi na kailangan. Whether you like it or not, you will go through some suffering. Anyway. Okay? Siguro, pinakamagandang prayer mo ganito, Lord, prepare me for suffering. Amen. Okay? So, number one, paano siya nangyayari sa buhay natin? Now, sabi sa 1 Peter 3:17, for it is better, mas mainam, kung ito ay kalooban ng Diyos, na kayo ay mag-suffer sa paggawa ng mabuti kaysa sa paggawa ng masama. So it's again a choice. Okay? May mga pagkakataon minsan na magsasuffer ka pagka hindi mo gagawin yung kagustuhan ng sino man. Kanya lang, hindi na baling mag-suffer ka kaysa sa gagawa ka ng evil. Ang example ko dyan ay si Joseph. You remember si Joseph? Siya ay sinidyus ng asawa ni Potiphar. Yes. You remember? Yes. Na sumiping sa kanya. Ngunit anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya! Okay? Ganun ka rin pag may pogi. Takbo! Hindi mo papalayo. Baliktad ito eh. Kasi si babae kasi Joseph, lalaki. Kanya lang, it's the same thing. Hello? Flee! Fornication. Anong ibig sabihin ng flee? Takbo. Kung pwede nga, lumipad ka eh. Okay? Bakit? Pagka nagpatagal-tagal ka pa dyan, at lalo na pag nahawakan na ang kamay mo, at natitigan ka na, at sinabi niya sa'yo, alam mo ba na ito ang pinakamagandang babae sa ulo ng alam mo, gas-gas na yan, pero epektibo pa rin. Okay? Bakit? Hindi na kahinaan nyo eh. Amen? Hallelujah. And so, it is better to run. It is better to suffer for doing good than for doing evil. Alam mo ba, nakulong si Joseph, di ba? Yes. Nakulong siya. Okay? Ang dahil na sa pagtakbo. Okay? Na-chismis pa siya sa buong prisuhan. Bayot kasi. Okay? Bakla kasi kaya hindi pumato. Okay? Sa ating generation ngayon, ang may kasalanan dito si Joseph. You understand? Kanya lang, pagka alam mo kung anong kalooban ng Diyos at may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi niya kalooban. May pangalawa pa ako. He chose to suffer oppression with God's people rather than to experience the fleeting enjoyment of sin. Now, sino ito? Si Moses. Ang kilala natin si Moses. Siya ay inampon ng isang prinsesa ng Egypt. Lumaki siya na royal blood, parang royal blood, pero hindi naman siya royal blood.
Nung matagpuan niya, nung malaman niya na hindi siya royal blood, pinili niya na makiisa sa nakasama ng tao ng Diyos, ang Israel, kaysa sa ma-enjoy niya yung fleeting enjoyment of sin. And minsan, napakahirap gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lalo na kung ang involved ay malaking pera. Tingnan. Ilan sa inyo hindi ka mag-church sa Sunday kung babayaran kita ng 1,000 isang araw na part-time? Lahat ng hindi na mag-church taas ang kamay. Siyempre, hindi mo itataas ang kamay. Nandito ako eh. Diba? Pero nag-iisip-isip ka. Okay, sasabihin mo na kwarta na, magiging bato ba? So, my friends, it's always a choice. It is a choice. Hello? Another one. Endure suffering. Pagtsagaan daw natin ang suffering as discipline. Siguro sa lahat ng mga nakaharap ko, sa lahat ng mga audience na meron akong naranasan, iba't ibang audience, but you are the kind of audience that is supposed to know what suffering is. True or false? True. Marami sa inyo nagsasuffer sa inyong employer. And lahat kayo nagdaan ng suffering. Minsan nga, sabay-sabay eh. Suffering sa employer, suffering sa family sa Pilipinas, suffering sa iyong sariling suffering. Kabila na suffering. Ang singsing mo, suffering. Amen? Suffering sa asawa. Okay. Not here! Dapat sana sa lahat ng tao kayo na yun nakakaintindi kung yung suffering. Yes. Now I'm going to give you a secret. Which is no longer a secret kasi i-reveal ko na kayo. Okay? Gawin ninyo na ang inyong mga suffering na suffering for Christ. So pagka sasabihin mo kay Lord, Lord, itong pagtsatsaga ko ngayon ay gagawin ko para sa iyo. Pag sinabi mo yan kay Lord, sasabihin mo rin sa Kanya, Lord, hindi na ako magre-reklamo. Ipag-pray ko na lang, ikaw makapagbabago sa employer ko eh. True or false? True. Meron ba isa dito sa inyo na nagbago ang employer ko nang dahil sa iyo? I don't think so. Ang employer nagbabago dahil sa Diyos. Yes. I have proven that time and again. Mababago mo ba ang asawa mo? Okay? Yan ang masama pagka nag-break ka, Lord. Ginawa ko na lahat para magbago siya. Hindi naman. Ginawa ko na lahat, hindi pa rin siya magbabago. I have a good way. I-offer mo kay Lord ang suffering mo sa iyong husband. Sabihin mo sa kanya, Lord, hindi ko na siya maisasauli sa nanay niya. Nagkamali man ako ng desisyon mo. Itama mo siya ngayon. Panalangin mo siya na, Lord, sana makakilala siya sa iyo. Itong pagsasuffer ko sa kanya, Panginoon, ay bunga ng mga desisyon aking ginawa noong 1999. And Lord, sabihin mo kay Lord, Lord, ikaw lang ang makapagbabago sa akin. Tinatanggap ko ang consequence ng kasalanan. And I tell you, it is like magic. Something is going to happen. Why? Because the God honors the prayer of the righteous. Sa totoo lang ayaw ni Lord na naghihirap ka. Kanya lang ang gustong makita ng Panginoon ay right attitude sa iyo. Did you learn your lesson? Just tell the Lord, Lord, kung mayroon pa akong hindi natutunang lesson, Lord, sabihin mo na lang sa akin at gagawin mo siya. Amen? And suddenly, your perspective is going to change. Suddenly, the Lord is going to do something
and a miracle is about to happen. Amen. Yes. Amen. Go ahead, give the Lord a hand. Endure suffering as discipline. Dinisisiplina ka ng Diyos. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? Amen. And so, welcome pain. Welcome suffering. Huwag mo na siya ipag-pray, darating siya. So, embrace mo na lang siya. Okay? Pray ako ng pray every time sumasakit yung aking shoulder. Sabi ko, Lord, you can heal me if you are willing. Eh, sabi ni Lord, I'm not willing for now. Okay? And so, Lord, if you are not willing for now, mayroon kang ipinararating sa akin. And so, ang prayer ko, nagbago na. Sabi ko, Lord, help me to endure this as discipline. Amen? Why? Because we share in the fellowship of His suffering. Yung mga suffering ng kapatid, wala sa katitinyan ng suffering ng Panginoon. Amen? And, by the way, tinawag ka ng Diyos para makisama sa Kanyang suffering. Philippians 1:29. If you care to open that, sabi doon, it has been granted to you not only to believe in Him. Pinagkaloob sa iyo na hindi lang manampalataya sa Kanya, kundi mag-suffer kasama niya. Fellowship with Christ yan, mas lumalapit ka sa Panginoon. Pagka meron kang suffering. And in fact, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Amen? Pinagpala daw ang mga pinipersecute ng dahil sa kanilang kabutihan or paggawa ng mabuti or katuwiran, sa kanila daw ang kaharian ng langit. Now, the last slide. Can you name 3 ways in which you have suffered for the Lord in the last month? Okay? Pwede mo meron ka pang mapo-point out na 3 bagay, 3 paraan na ikaw ay nag-suffer sa Panginoon nung nakaraang buwan or last week or whenever. Okay? Kaya lang, minsan ang ating suffering is because of wrong decisions. Hindi po yun. Hindi po yun suffering for Christ. Minsan ang ating suffering ay because of a consequence of sin. That is not suffering for Christ. Suffering for Christ is a choice to embrace pain and suffering because you want to overcome sinful nature. Amen? Okay? Halimbawa, inutangan ka, hindi nagbayad ang tagal na. Sama na loob mo. Okay? 5,000 pa naman. Tapos, multiply mo agad by 7, 35,000. Kalahin mo yun. Tapos galit pa ang umutang sa'yo. Kaya nagdidigil ka. Now, suffering for Christ. Na una-una sa lahat, wrong decision na ang ginawa mo. Pinahiram mo siya na hindi mo pala kaya mo wala yung pera niya. Hindi mo na lang ng tawad sa Panginoon. Sabi mo, Lord, yung pera yun ay inialay ko para sa'yo. Nagkamali ako ng pahiram sa kanya. Kung magbabayad siya, praise God. Ngunit hindi na ako magdadala ng double jeopardy ka na kasi kapatid. Amen? And ibigay mo sa Panginoon siya, mamumulat ka. Minsan nakakagulat ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Okay? Huwag kang mag-alala kung nagsasuffer ka for a reason. Because God is faithful. And God is good. Yes. So 4 things mga kapatid. You wanna overcome sinful nature? Renew your mind. The renewing of the mind. Dwelling in the realm of God. Dwelling in God's presence. Third, subdue or putting to death the misdeeds of the body. And the last,
suffering for Christ's sake. Amen? Shall we all rise? Hawitin po natin yung first song natin kanina. Unang kinanta natin sa worship. Kung ikaw ay narito ngayong hapong ito na ikaw ay nag-i-struggle sa kasalanan, you are here this afternoon and you are struggling with your flesh or whatever burdens. Mga kapatid, ikaw ay isang normal na Kristiyano. Hallelujah. Lahat po tayo ay natutukso, lahat po tayo ay minsan ay nai-istambo. Lahat po tayo minsan ay nagagalit. Lahat po tayo minsan ay binibigyan natin ng laya ang ating mga pressure ng ating buhay. Hallelujah. Ngayong hapon ito, nais kong hikayatin ka, kapatid. Nais kong encourage ka na muli magbalik tayo sa Panginoon. Muli i-alert natin sa Kanya ang miyembro ng ating mga katawan. Kapatid, ang katawan mo ay para sa Diyos. Lahat ng parte ng katawan mo ay para sa Diyos. Siya ang may-ari ng lahat ng kabuuan ng ating katawan, espiritu at kaluluwa. Ibalik po natin sa Kanya. Kung tayo man ay nagkasala, tayo po ay humingi muli ng tawad sa Kanya. And sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na sa susunod na pagkakataon, mapagtagumpay ako ang lahat ng aming mga struggle, Panginoon, sa aming sinful nature. And so if you are here, I just want you to remember one thing. Ano yung lagi kang nagiging talunan? Ano yung bahagi ng buhay mo na lagi kang defeated? Maaaring yun ay lust, maaaring yun ay anger, maaaring yun ay pride.
Maaaring yun ay impatience. Maaaring yun ay stubbornness. Hindi ko alam. Ngunit kilala tayo ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. And so, sabihin po natin kay Lord, lumapit tayo sa Kanya. Muli ay isuko natin ang katawang ito at sabihin natin sa Panginoon, Lord, take full control of my life. And if you are ready to say that this afternoon, would you just lift up your hands together with me? And I am going to pray for you. Sumabay ka sa aming panalangin. Tayo may manalangin. Sabihin natin, Lord, salamat po sa katunayan ng iyong mga salita. Lord, ang iyong mensahe ay para sa akin. Lord, madalas po, Panginoon, nananaig ang aking laman. Madalas po, Panginoon, ay natatalo ako ng aking damdamin. Lord, minsan ay naipasasantabi ko ang katotohanan na ako ay malaya na. Na ako ay pinalaya mo na. Na ako ay nilinis mo na. Patawad, Lord. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking mga maling desisyong nagawa. Patawad po, Panginoon, na binigyan mo ng laya ang aking katawan. Lord, patawad po na sa aking baluktot na layo din. Patawad po, Panginoon, sa aking damdamin na hindi tama ang kalalagayan. Lord, sa hapong ito, sa iyo, ay muli nagbabalik loob ako. Sa iyo, Panginoon, iniaalay ko muli ang aking katawan sapagkat ikaw ang may-ari nito. Lord, hindi na ako ang masusunod. Ikaw ang masusunod sa aking buhay, sa aking katawan, sa aking kaluluwa, at sa aking espiritu. Sa iyo ay iniaalay ang aking buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy mong paglilinis sa amin. Salamat sa patuloy mong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaganapan ng iyong salita sa buhay namin. Sa iyo, ipinagkakatiwala ang aming mga sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Manatili po tayo nakatayo. Ngayon po ay ating communion. Babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I passed on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance, to remember me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember as often as you drink it. For every time you eat the bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Tayo po ay manalangin. Ngayon, tinataas po namin ang tinapay na ito sa simbolo ng iyong katawan na nabugbog, pinahirapan, nagtamo ng maraming sugat at kahihiyan ng dahil lamang sa aming mga kasalanan. Lord, ang kabayaran na dapat ay manggaling sa amin ay inaako mo sapagkat wala kaming pambayad, Lord. Hindi mababayaran ng aming buhay ang kasalanan namin nagawa. And so, Lord, salamat po. Salamat sa katunayan na Ikaw ang nagbayad ng lahat. Sa iyo ang lahat ng papuri. Tinataas din namin ang kupang ito na simbolo ng iyong dugo. Dugo ng bagong pakikipag-ugnay. The blood of the new covenant. Lord, ayon sa iyong bagong kontrata, Panginoon, sa amin, sinabi mo na kung kami ay magkakaroon ng tiwala sa iyo, kung kami ay kikilalanin namin ikaw sa aming buhay, binibigyan mo kami ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Salamat, Lord, sa pangakong yun, sapagkat kami ay naging mga anak mo. Lord, bigyan mo ng kagalakan ng bawat isa na magpapartake
ng mga elementong ito ng base sa kanilang mga pananampalataya. Sa iyo, ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone will say, you may be seated. Ipapasa po itong tinamay. Pag dumaan po sa inyong harap, ay kumuha po kayo ng isa at kainin ang kaagad. Ganoon din po ang gagawin natin sa kopang ito. Pag naipasa, ay kainin nyo rin po kaagad. Awitin po natin ang awitin ito. Salamat sa ginawa mo sa aming buhay. Salamat sa cross. Salamat sa Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa iyong suffering. And salamat, Lord, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi na